Diplomat Hotel, ang mga bulong sa likod ng mga pader. Sa malamig at tahimik na gabi sa Baguio City, may isang lugar na kahit ang hangin ay tila nagdadalawang isip na dumaan, ang Diplomat Hotel. Hindi ito simpleng abandonadong gusali. Isa itong tahimik na saksi sa mga sigaw, dasal at kamatayang hindi kailanman tuluyang nawala. Sabi ng mga matatanda, kapag sumapit ang hating gabi, may maririnig ka mahihinang yabag sa pasilyo kahit wala namang tao. Dumating si Christian sa Baguio, hindi para magbakasyon, kundi para patunayan na ang lahat ng kwento tungkol sa Diplomat Hotel ay katang-isip lamang. Mga imbento lang yan para sa turista, sabi niya habang paakyat sa Dominican Hell. Ngunit iba ang pakiramdam niya nang marating niya ang harap ng gusali. Tahimik, walang ibon, walang hangin, parang may nagmamasid. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin na tila dumaan mismo sa kanyang katawan. Kumalabog ang pintuan sa likod niya mag-isa. Hangin lang? Bulong niya kahit alam niyang walang hangin. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, napansin niyang may mga pinto na bahagyang nakabukas. Isa-isa niya itong sinilip. Walang laman hanggang sa makarinig siya ng isang mahina ngunit malinaw na bulong. "Tulungan mo kami." Napahinto siya. "Hello?" Sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit biglang isang pinto ang malakas na nagsara sa dulo ng pasilyo. Nilapitan niya ang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon niya nakita isang babaeng nakasuot ng lumang uniforme ng madre, nakatalikod, nakatingin sa bintana. "Ma'am?" Nanginginig niyang tanong. Unti-unting lumingon ang babae, ngunit wala itong muka. Parang natunaw, parang binura. Sumigaw si Christian at napaatras, ngunit bigla siyang nadapa. Pagtingala niya, hindi na isa ang babae. Marami na sila. Mga ulo na tila pugot, mga matang nakalabas, mga mukhang puno ng dugo. At sabay-sabay silang bumulong. "Hindi kami nakaalis." Biglang nagdilim ang paligid. At sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang eksena. Mga sundalo, sigawan, putukan, mga madre at bata na pilit tumatakbo, ngunit hinahabol. Dugo, sigaw, pagmamakaawa, at pagkatapos, katahimikan. Nagising si Christian sa labas ng hotel, nakahandusay sa damuhan. Umaga na, akala niya tapos na. Akala niya bangungot lang lahat. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang liig, may marka ng kamay, parang may sumakal sa kanya. At nang tingnan niya ang kanyang kamera, may laman itong video. Pinindot niya ang play. At doon niya nakita ang kanyang sarili. Nakatayo sa loob ng pasilyo, nakatingin sa wala, at paulit-ulit na sinasabi, "Hindi kami nakaalis." Napaatras siya. Hindi niya maalala na ginawa niya iyon. Mula noon, hindi na bumalik si Christian sa Diplomat Hotel. Ngunit hindi ibig sabihin na iniwan siya ng lugar. Tuwing gabi, kahit nasaan siya, may naririnig siyang yapak, mabagal, papunta sa kanya. At sa bawat paglingon niya sa salamin, may nakikita siyang anino sa likod niya, isang madre, walang muka. At unti-unti nitong binubulong, "Sumama ka na sa amin." Isang gabi, bigla na lamang nawala si Christian. Walang bakas, walang paliwanag. Ang tanging natagpuan sa kanyang kwarto, isang sulat na may iisang linya lamang. "Hindi na ako nakaalis." At kung sakaling mapadpad ka sa Diplomat Hotel at marinig mo ang mahinang bulong sa iyong likuran, huwag kang lilingon dahil baka hindi ka na rin makakaalis.